What is the 20% of what you do that has impacted 80% of your success? Yung kanina, yung sinabi ko, it's the love for the right process. At the same time kasi, yung trading, madami siya process. Okay? Most of the time, traders, nakatutok siya dun sa processes related to yung execution na. Diba? Pero ako, kaya makatutok kayo sa process before trading, diba? Yun just the fact na studying, building your foundation sa trader. Minsan, dun sa process na nag-lack yung mga traders eh. Tapos yung processes after trading. Yung mga journaling, yung mga reflection, yung mga action items, action plans. For me, dapat andun yung yung focus mo. Yung focus mo. Kasi kahit sila yung underrated na pag tinutukan mo yung ibang process na yun, di ba? It will contribute to your success sa trading. Kasi yung iba, nakatutok lang dun sa setups. Correct. Sa watchlisting. Correct. Di ba? Pero bago ka makapag-setup, ano yung naging rules mo? Ano yung naging thesis mo? Backtest mo? Case study mo? Tapos process after trading hours, di ba? So, ganun for me, mas doon ako tumutok. Yung processes before trading hours and the processes after trading hours. So, dun sa 3 pillars of success natin sa trading. 3 pillars of trading success, So, gawin natin the triangle of success sa trading. Dito ka dapat mag-focus, itong tatlong to. So, parang ganun yung sinabi ni Joseph, Number 1 is, syempre, nandiyan yung planning. Letter P, planning. Execution. Number 2 is execution. And then number 3 is monitoring. Hindi ito yung monitoring na nagbabantay ka. Monitoring is more on journaling. Tingnan mo on how you planned and how you executed. So, ito yung parang dog watcher dito sa dalawa kung tama ba to. And then, dun ka mag-reprocess kung how you did well or ano yung pwede mong ma-improve, ano yung natutunan mo, ito yung monitoring part na to. So, planning, execution, and monitoring. So, yun yung parang 3 pillars na tingin ko, kapag gumaling ka in each of those, is magiging consistently profitable trader ka. Now, dito sa planning, marami dyan, sa execution, sa monitoring, marami dyan mga maliliit na mga processes, but the entire system of trading, dito lang umiikot. So, yung sinabi ni Joseph kanina na parang before the trade, more on planning yan, during the trade, execution, and then after the trade, which is dito sa monitoring, wala masyado. The road less traveled. Kakatamad mag-journal eh. Diba? Yung journal, pang mga nerds lang yan. Diba di natin kailangan ng journal? So, okay lang yun para, unusually sinasabi ko, sige wag kang mag-journal para wag kang gumaling, para palagi tayong merong attendee sa seminars. Merong mabentahan ng Pero, kidding aside, this was the turning point for me, yung monitoring part. Kasi before, walang masyado nag-journal. Diba? And, buti nga ngayon, naging parang staple, kumbaga staple food na ang journaling. Naging habit na rin siya. And that's why, kahit pa paano, mas bumibilis yung progress nung traders. Kasi nakikita mo yung mali mo. Sa akin, nandun sa monitoring part, yung reflecting. Dun sa tanong ni Roxy, reflecting. So, ang sinagot ko dun sa kasama to tinanong din ako nila Stephen Strange. Ang sinagot ko sa kanila reading. So, this is one. And then, ngayon naisip ko, reflecting pala yung isa talaga sa pinaka malaking naging tulong sa akin doon sa sa trading journey ko. Kasi, isa sa mga strengths ko yung self-awareness Alam ko yung mga maling ginagawa ko. Alam ko yung mga tamang ginagawa ko. And, nakikita yon doon sa reflecting. That's a skill. Yung reflecting part. So, doon sa, isa sa tinuro ng mentor ko before is yung framework. The framework of success. Action. Okay, go. Thank you for waiting. That's a loop. So, nakikita ba guys? Action, reflection, learning. So, tinuro sa akin ito nung isa sa mga managers ko before when I was in the corporate world and it really changed the way I do things. So, action, reflection, learning. After you did something, whether kung ano man yan, whether in trading or not in trading action, kailangan mo mag-reflect. So, doon sa mga napag-reflectan mo, doon ka magkakaroon ng Usually kasi itong reflection, andyan yung part na tinitake for granted natin. Yung parang isip-isip moves. Gusto, tingin natin, pwede ka na agad pumunta sa learning and then do something again na, kumbaga parang based on that learning. Pero ako, I focus more on this reflection part. So, journal yung magbibigay sa akin nun. And how frequent do you do it? Yung intensity of how you do it, kasama yun doon on how you reflect. When do you reflect? Diba? Kasi, isa sa pinakamalagi dyan, meron ka dapat immediate feedback on yourself. And then, meron din yung medyo hindi immediate, pero mas may intensity. Kumbaga parang, merong after the trade,
after the week, after the month, pero yung pinaka mas intense sa akin yung 1 quarter. Every quarter, meron dyan 2 weeks or 3 weeks na talagang hindi ako magti-trade, wala ako, magjo-journal lang ako, and magre-reflect lang ako on how I did. So, kasama yun sa system ko. May mga mamimiss ako na play? Yes. Diba? Pero, okay lang. Kasama sa system yun eh. O, ikaw naman. Actually, almost the same as you guys eh. Kumbaga meron ka na na-form na habit na parang, kumbaga yung tutok moves mo, 20% na lang, pero it yields you 80% of your success. Kumbaga, kung sa'yo, it's journaling and reflecting. Ganon din sa akin, pero kung apply natin sa trading, kumbaga, when I do my planning stage kasi, sobrang dali lang. Ano na yan eh, kumbaga everyday ko siyang ginagawa. Ina-update ko na lang siya, kumari, ito nangyari dito sa stock na to. Napunta siya sa scenario B, so aantayin ko na lang kung ano yung buy entries ko. Something like that. Kumbaga, yun doon sa pagpaplano, parang Yung routine na. Yung routine, kumbaga parang napaka no effort na siya, na parang autopilot na siya. Tapos, end of day, do your journaling, yung after market moves, tapos syempre after nun, papahinga ka sandali. Tapos, magpaplano ka either 30 minutes to an hour, you update your watch list, tapos the next day, open market, tingin. Kung wala masyado, antay mo na yung trigger points mo, do whatever you like. Tapos kung malapit na yung end of the day, tapos kung pumasok na dun sa buy triggers mo, execute ka na lang. Kung parang autopilot na siya, parang hindi ka na masyado nag-iisip. Dahil nag-build up mo na yung routine. Kasi sa start yan parang all effort eh. All effort. Tapos nagiging palit yung effort mo. Na parang 20% na lang of yung kumbaga yung parang effort mo in executing and planning and reflecting. Nagagawa mo na yung yung pinakakakitaan mo. Di ba meron kang ginagawa, mga ginagawang routine, habits, or kung meron kang powerful routine that somehow gives you your desired results in trading or gives you the performance that you have right now. And sabi ni Roxy, magandang performance. So meron ka bang ginagawang ganon? Meron ka bang routine? Meron. Meron ka bang habits? Meron ka ganon. Now, dun sa, let's say, 10 habits yon, 10, or dun sa pinaka-daily routine mo, ano dun yung dalawa na sobrang importante na kapag ka tinanggal mo, Failure. is mag-fail ka definitely, mawawala yung 80% of your success. Na sobrang halaga niya, na hindi siya pwedeng mawala dahil ayun talaga yung parang, like for example sa akin, pagka tinanggal ko yung reflection part, pilay ang buong trading system ko. Diba? Tinanggal ko yung let's say, yung ibang mga proseso, okay lang, pero yung reflection na part, yun yung makakapilay ng malaki sa akin. So ikaw, in your routine, sa lahat ng ginagawa mo, meron ba doon, isa or dalawa, na ganun? Reflection and getting the right amount of sleep. Ganda, Brad. Actually, yung sleep, hindi ko naisip yun, Wala nila ako nun. Pati yung exercise, Brad. Alam mo ba? Oo, Every time na kailangan nag-exercise ako, Umaga Iba yung na yun. kinabuka. Oo, Brad. Iba yung utak mo. Putik, para kang... Ako, honestly, medyo pumupurol na yung memory ko. Ngayon, napapansin ko kasi dati, nung bata ako yung parang pang-contest sa mga memorization, mga ganyan-ganyan, mga oral declamation, mga tula-tula na ganyan. So, memorization. So, ikaw pare, tingin ko, yung sa'yo, kasama doon yung, which is part ng health. So, health, hindi natin nabanggit yung health, hindi mo nabanggit yung health. So, sa'yo, malaking part ng success mo is yung focusing on your health. Exercise, sleep, which is, agree ako sa kanya, pare, napakaaga matulog ito, tsaka magising. So, kasama yun sa powerful routine mo. Yung kasi yung, sa akin, no sleep. Ako din.